Itong spirulina to, sobrang dami kong narinig na maganda daw, ang dami daw benefits. Kaya nga, tinignan ko rin kung bakit maganda. Pero, totoo nga, sobra siyang daming vitamins, minerals, siksik, talagang napakaganda. Kaya kapag uusapan natin siya. Good day mga kababayan! Dito sa medico.ph, aminin ko na, typically ako ang nag-iisip ng mga topic natin. Usually, base sa mga comments nyo, sa mga suggestions nyo, and sa sarili kong research kasi, nag-iisip-isip talaga ako ng mga topics related sa health para sa mga katulad kong nasa 40 pataas na. Karamihan ho ng viewers, nakikita ko naman sa data ng YouTube, aminin nyo, marami sa inyo dyan sa comments. Nasa 40 pataas na rin. Tayo ang majority dito. Pero itong episode na to, yung topic medyo iba. Kasi si Doc yung nagsuggest ng topic na to at medyo excited siyang i-share sa atin. So, without further ado, ang ating medical director, si Dr. Anthony So, ang mag-i-explain sa atin kung ano ang health benefits ng spirulina. True Alkaline Vitamin C. Sa panahon ngayon, ang daming pagmulan ng sakit, stress, exposure sa germs, unhealthy lifestyle, at kung ano-ano pa. Bilang doktor, isa sa mga nire-recommend ko ay daily intake ng vitamin C mula sa pagkain at supplements. Mabisang pampalakas ng immune system at pampababa ng stress. Nakakatulong pang pagandahin ang ating balat. Sa dami ng brand ng vitamin C, ito ang paborito ko. True Alkaline C. Sodio ascorbate. Alkaline kasi siya. Di gaya ng ibang brand, solid ang vitamin C content dahil puro at walang ano-anong halo. Di pa nakakapangasim ng sikmura dahil nga alkaline base siya. Safe sa mga acidic. Available to ng discounted at free shipping sa store.medico.ph. Tandaan, store.medico.ph. Nandito lahat ng mga supplements na rekomendado namin. Order na habang may tatitira pang stocks. Doc, please educate us. Ano ba itong spirulina na to? Nakakain ba to? Oo nga. Kasi itong spirulina to, sobrang dami kong narinig na maganda daw. Tapos quality daw. Tapos ang dami daw benefits, 20 to 30 vitamins, minerals. Siksik daw siya. Kaya nga, tinignan ko rin kung bakit maganda. Akala ko una-una, blue-green algae. So pag blue-green algae, napakaganda, 'di ba? Pag nasa sa dagat, 'di ba, may algae, napakaganda, 'di ba? 'Yun ang palaging craze ngayon eh. So ngayon tiningnan ko, hindi pala sa blue-green algae. Ang spirulina is Arthrospira platensis. Akala ko plant, 'di ba? Hindi pala siya gano'n. Bacteria pala siya. Huh. Pwede mo pang i-consider na pwede mo siyang i-consider na probiotics pa nga. Ang tawag diyan Cyanobacterium. Okay. Pero totoo nga, sobra siyang daming vitamins, minerals, siksik. Talagang napakaganda. Kaya nga pag-uusapan natin siya. Doc, eto. Siyempre, medyo namamind blown ako. Yung algae o algae, kung ano man gusto mong i-pronounce dyan, Oo, maliliit na halamang dagat ho ito, di ba? tama, sir. Itong spirulina, paano ho na ha-harvest to at paano na ako konsumo ng tao? Para rin yung mga algae, hina-harvest ka, yung dikit-dikit nga, di ba? Tapos, ganoon din, ito, usually ang spirulina, sa backyard ginagawa. Para mas malinis kasi, ngayon, ang problema kasi sa dagat, puro mga toxins na, heavy metals, nadudun na eh. Ngayon, nasa backyard na malaki, concrete, then nilagay nila ng asin at nilagay nila ng bicarbonate para maging alkaline. Nabubuhay kasi siya sa alkaline. Yun. Then, pinapadami nila, pagkatapos, nire-refine nila, after that, pinifilter nila, then kinukuha. Pag tinuyo mo siya, parang cake siya na kulay green lang, blue-green. Parang powder ho ba? Yeah, dikit-dikit lang siya, parang powder. Pag ginano mo, parang powder, pero dikit-dikit siya. Then yun, pag tumigas, pwede mong kainin, parang powder lang. Sa makatwid, kinukulture ho, Doc. Kinukulture siya. Kumbaga nire-raise sa hopefully ng isang qualified na tao na marunong ho palaki nito. Yes. And then papatuyuin ho. Yes. Okay. So Doc, sa atin na mga gustong mas maging healthy, paano po kinukonsumo ito? Pwede siyang via capsule or pwedeng parang malunggay, ma-powder na may capsule, may powder na iinumin mo na lang, gano'n. Pwede. So either i-take mo siya ng capsule na parang gamot or
pwedeng ihalo po ba sa pagkain yung Yes, yes, Ah, yes. okay. Oo. So, ang daming micronutrients, amino acid, biopigments, pag-uusapan natin. Ano ho bang nutrients na nakukuha sa ganyan? Sobrang dami. Pero may nga nagkakalat daw, 1974, yung UNICEF daw, sinabing healthiest food. Hindi, hindi. Ang nangyari, yung 1974, United Nations World Food Conference, hinighlight niya, spirulina is the best food for the future. 1974 pa yan, ha? Ganun kaganda. Tapos yung NASA, ini-experiment nila kasi nakita nilang maganda to na indala sa ibang Mars, mga ibang planeta. Mm. So, pati sa kalawakan, umabot na to, Dok. Plano nilang ipadala. Ah, Yes. okay. Yung mga vitamins, okay. Explain lang. Yung vitamins niya, di ba dapat may B-complex na 8? Siya, 6 lang. Ani. O yung B12, konti lang. Yung B7, konti lang. Mm. Okay? Yung B1 niya, thiamine. Yung thiamine, napakaganda yan for yung carbohydrate metabolism. Gagawin niya yung kinain mong carbohydrates para maging energy. Tapos, maganda pala, ang B1 pala, maganda sa anxiety. Ah, Okay. Kaya, di ba, kala ko may mga magnesium para sa anxiety, di ba? Ang B1 pala maganda sa anxiety. Kung medyo aligagahan. Yes, Okay. yes, yes. Tapos may B2 siya. May B3. Ang B3, nicotinic acid. Mm. Ngayon ko lang nalaman, ang nicotinic acid, parang NAD. Ngayon, yung mga NMN, yung mga mahal na gamot, nakakatulong din siya, pang-repair ng DNA, pampahaba ng buhay. Oh, mahalaga yan, no? Kasi pag Yes. nasira na ho yung DNA, ang daming chronic disease na nanggagaling doon, di ba? Tama, tama. Tapos may B5 siya, may B6 na gumagawa ng neurotransmitters para sa utak natin, para sa carpal tunnel syndrome natin, para sa sciatica natin. Maganda yung B6. Relate ako dyan sa sciatica. Oh, and I know, yung mga OG na nanonood tsaka nakikinig sa amin ni Doc, yung mga nung last year pa, marami sa inyo unang nakarating dito dahil nagre-research kayo tungkol sa masakit na likod. So, yun, consider nyo yun. Yes. Then, may B9. Yung B9 kasi, pwede siyang magkaroon ng nucleic acid synthesis or cellular division para sa mga baby, yung mga buntis. Yun, maganda yung vitamin B9. Then, ngayon, ang problema lang, ito yung hindi ganyan kaganda sa spirulina. Kasi yung B12 niya, pseudo B12. Fake na B12. Meaning, nakikipag-compete pa siya sa totoong B12. Kaya nga, mas kokonti ang B12 natin. Oh, so yun ang hindi ganyan kaganda. Kaya nga merong isang 70-year-old na babae sa Amerika. Uminom ng spirulina, 15 years na. Bata itsura. Pero nilagyan niya ng chlorella. Pag-usapan natin next time yung chlorella. So, yung chlorella at spirulina, pinagdikit nila para mas maganda. So, ano yung moral of the story? Magandang moringa. Huwag mong moringa ka ng moringa. Kumain ka rin ng iba. Ng o barley o spirulina, iba-iba para halo-halo maganda. Kasi, kumbaga, itigisang kapsula lang naman yan. Oo. Iba-iba. Oh, Oo. iba. Tapos may vitamin E siya. Ang vitamin E tsaka vitamin C, sinusuportahan niya yung glutathione. Kaya nga yung tatlong yun nagtutulong-tulungan sila. Okay? Ang vitamin E para sa lipid soluble, yung vitamin C naman para sa water soluble, nakakatulong sa glutathione. Then, may K1 saka K2. Ngayon, uso na ngayon K2. Yan na yung mga pag-coagulation cascade. Ang ginagawa ng vitamin K2, di ba may mga barado tayo sa mga calcium, nagbabarado kasi pag x-ray tayo, nagkakaroon ng puti dahil sa calcium deposits. Kinukuha ng K2, nilagay sa buto. Para mas maganda ang bone mineralization, hindi yung blood vessel mineralization. Meron siyang beta-carotene, vitamin A na maganda sa ating mata. Tapos, hindi lang yon, kasama yung zeaxanthin, yung beta-carotene tsaka zeaxanthin, kinakain ng, alam mo yung flamingo? O yung ibon ho. Oo, yung polypig, Oo. di ba? Ang pala, baby siya, puti lang pala siya. Kinakain niya yung algae sa labas, rich in zeaxanthin tsaka beta-carotene, kaya naging red sila. So, sa mga tweet, Doc, kung hindi sila kakain nun, magiging puti lang sila. Yes, Ah. yes. So, ngayon, merong sa kakain ng carrots, beta-carotene, di ba? Nagiging orange yung katawan niya. Okay lang. Okay lang. Kasi protectant pa siya. Mamaya, pag-usapan natin, protection pa siya sa araw. Tsaka maganda siya sa skin. So, merong nga, sa sobrang inom ng spirulina, yung breast milk niya, naging green. Hindi,
Hindi naman delikado yun, no? Hindi, hindi. Okay. Healthy siya. Kaya nga, ang moral of the story is that kapag ka buntis ka, huwag ka iba-ibang yung mga pangit, yung papakainin mo, mapupunta sa anak mo yon. Oo. Pero ito, maganda to. Then, kung in-stop mo sa pagtitake ng 8 weeks, mawawala lang. Okay lang siya. Oh. Tapos yung green na, kuwari, ayaw mo yung medyo orange na kulay, mababawasan kapag binawasan mo yung pag-iinom. Okay. Tapos, sa mga nag-exercise, maganda siya sa endurance, saka muscle fatigue. Oh, maraming runners dito, Doc. Yes. Na, sa enzymes naman, ang daming enzymes niya. Ang kagandahan kasi, yung mga enzymes na mga ibang mga ginagawa ng mga plants, nababawasan kasi siya sa processing. Mm. Maganda yung processing ng mga spirulina. Hindi nila hinihit. Ang ginagawa nila, finifilter lang nila, then pinapatuyo lang. So, yung enzymes, buhay na buhay do. Yun. Ganun kaganda yung enzymes nila. Kasi pag hinit, nasisira ho yung nutrients, no? Yes. Ang pinakamagandang enzyme, superoxide dismutase. Ano yun? Yan, parang glutathione yan. Nasa loob ng mitochondria, may superoxide dismutase, Mm. may glutathione. Mm. Yung dalawang yun, mahirap pumasok na iba. Mm. Yun ang nagpo-protect sa ating cells na yung mitochondria sa pagproproduce ng free radicals, pinapatay na nila kagad Mm. para hindi tumanda. Kaso, bumababa yung glutathione level natin when we reach 40. Tama. Ang superoxide dismutase rin natin, bumababa. Kaya ang tawag natin yung inflammaging. Meron ng word na yun. Inflammaging. Yes. Because of inflammation, nag-age tayo. So, Actually, hindi naman mali yun, Doc, eh. Kasi yes. kung iisipin mo, yung mga taong pangit ang lifestyle, kunyari lang exercise, maraming bisyo, di ba, Doc? Tama. Or nagpaka-chubby talaga. Mhm. Hindi natin binabody shame, ha? Yes. Real talk lang to. Siyempre, pag medyo pangit yung lifestyle, kung napanood niyo ho yung episode natin tungkol sa inflammation, in-explain ni Doc yon. Yung namamaga yung cells, nag-i-inflame. Maaring walang namamaga sa itsura mo, pero from the cellular level, mamaga ka, tapos doon nagsisimula yung maraming sakit. Mhm. Pero kung isipin mo, yung mga tao may ganyang problema sa health, sila rin yung mukhang mas tumatanda. And yung mga medyo nag-maintain ng pagiging balingkinitan, healthy lifestyle, sila yung nasasabihan usually, Doc, na, uy, ang bata mong tingnan. Yan. Di ba? So, hindi lang yun. Naging matanda na ang cells, yung pangalawang pathway, cancer. Mas malala yun. Oo, di ba? Kung pipili ka, mas maganda nang masabi mo Tumanda. kang matanda. Yes. Huwag ka lang cancer. magka-cancer. Yes. So, ngayon, meron siyang phycocyanin. Yung pagka-blue-green niya, phycocyanin, yan ang nag-i-stop sa cyclooxygenase pathway 2. Ano yun? Alam mo yung uminom ka ng Celecoxib, di ba? Mm. Uminom ka ng Celecoxib, yung mga pang-pain, yung mga sciatica mo. Dati, Doc. Oo, yung Celecoxib. Oo. Yun, siya yung nag-i-inhibit ng cyclooxygenase pathway para hindi mamamaga. So ito, phycocyanin, nag-i-inhibit siya para walang inflammation sa ating katawan. Kaya nga mabawasan yung inflammation natin sa katawan. Kaya nga napakaganda nito. Napakaganda, Doc. Kasi Yes, sabi yes. nga ng mga ibang doktor, yung mga sikat na doktor na YouTuber, matitrace mo lahat ng pangit at masakit sa katawan mo sa inflammation. Eksakto. Then, yung chlorophyll, di ba? Ang chlorophyll, ang ginagawa niya, nagbaban siya sa heavy metals. So, ang daming heavy metals ngayon. Pag kakain ka ng isda, hindi mo alam kung, lalo yung mga malaking tuna, ang daming heavy metals yun. Salmon. Salmon, Oo. lalaki. Yung maraming heavy metals yan, yung chlorophyll, tinatanggal niya yung mga, lalo yung arsenic. Tapos yung mga plants, yung kumakain ka ng prutas, vegetable, kala mo maganda. May arsenic pala dahil sa pesticides. Ang arsenic pa naman, Doc, kumbaga siya yung pinaka-deadly element sa mga tao, di ba? Yes. So, nagkukos siya ng kidney, liver, brain problem. Edi, pag kumain ka ng chlorophyll, yung mga arsenic natin babawasan niya. Ibabain niya, tatanggalin niya. Tapos, yung chlorophyll, nakaka-alkalize ng body natin. Doc, pag sinabing na medyo mas alkaline yung katawan, yun po ba yung kabaligtaran ng acidic ka? Eksakto. Kasi pag acidic ang katawan, talagang nagkakaroon ng diseases. Di ba? Sabi nga, Yes. nagkakaroon ng diseases. Tayo, ang katawan natin is 7.35 to 7.45. Hindi naman tayo talagang nag-acidic na 7, 6, gano'n, patay na tayo noon. Pero, slight na mababa ang acidity natin, ang katawan natin, nagtatrabaho para maging alkalinized or 7.35 to 7.45, napapagod yung katawan natin. I see. Mahalaga pala to. Mahalagas. Then, meron siyang polyphenols.
Yun, name-mention nyo lagi, Doc, na mahalaga. Bakit maganda yung polyphenols? Ang polyphenols kasi, siya yung nagpo-protection sa mga halaman, spirulina sa mga halaman, na pag tinamaan ng araw, hindi siya nalalanta. Ba't tayo pag lumabas tayo, nalalanta Correct. tayo, di ba? Yun, protection siya sa mga sa araw, sa radiation, sa halaman, sa mga bakterya. So, yan, pag kinain natin, nakukuha natin yung power na yon, yung para ma-protection natin sa araw, sa mga bakterya, sa virus, etc. Mahalaga pala. Yes. So, ano mga yan? Gallic acid, phenolic acid, hydroxybenzoic, and hydroxycinnamic acids. Lahat yan, tumutulong din sa pagpugsa ng reactive oxygen species or yung inflammation ulit. Ang daming tumutulong-tulong para sa reactive oxygen species. Pero ito, mas maganda pa. Alam mo yung advanced glycation end product, AGE? Ano yun? Ang advanced glycation is glucose. Yung protina, tapos yung glucose na kinakain natin, dumidikit. Tapos ang ginagawa niya, pinapatigas niya ang daanan ng dugo natin, yung arteries natin, naging brittle, naging stiff. So, tumataas ang blood pressure natin. Tapos nagkakasakit tayo. Tapos yung mata natin, lumalabo. Tapos yung insulin sensitivity natin, nababawasan at nag-accelerate ng tissue degeneration. And kung bumaba yung insulin sensitivity, Doc, yun na yung umpisa ng pagiging pre-diabetic, di ba? Yan. Tapos tataas ang sugar natin. So ngayon, yung spirulina, meron siyang water-soluble polysaccharides, yung rhamnose, saka phenolic acid or caffeic and ferulic na nakakabawas ng postprandial na glucose release para mabawasan ang stiffening ng ating blood vessels. Ganun kaganda. Kung napanood nyo yung episode natin tungkol sa mataas na BP or sa hypertension, sabi nga ni Doc Dol, hindi magandang magiging matigas yung ugat ninyo. Yes. Kasi dapat nag-expand ho. Yeah, nagre-relax. Oo. Kasi kung matigas siya tapos biglang bumugso yung dugo, nakaka-damage po ba, Doc? Yun, pag matigas siya, yung puso, magko-contract na mas malakas. Tataas ang blood pressure, tapos yung heart natin, magiging enlarged heart. Yun lang. So, sunod-sunod ng problema mo doon. Yes. Then, coffee, di ba maganda? At pangit rin yung coffee. Di ba? Tama. Kasi dalawa yan may kagandahan, may pangit. Pero itong spirulina, yung kagandahan ng coffee, yun na kinuha. May caffeic siya, saka chlorogenic acid. Yun na nagmamodulate ng sugar. Tapos nun, pinapaganda niya yung endothelial function natin para pristine na maganda na nagsisikret ng nitric oxide para mag-vasodilate, para gumanda yung blood pressure natin. Tapos, sibuyas, maganda, di ba? Ito, meron siyang quercetin at camphorol na maganda, katulad ng sibuyas, na maganda sa ating katawan, pag-cancer, at yung mga allergies, mga allergic rhinitis, nakakatulong siya. Nakakabwisit yung allergic rhinitis na yan, Doc. Yes, coach. Then, minerals. Di ba? Usually, sabi ko, huwag kayong mag-uinom ng calcium. Huwag kayong kumain ng iron. Kasi yung calcium tsaka iron, pag synthetic siya, pag ininom mo, ang pangit sa katawan kasi magbabarado sa ating blood vessels. Pero yung iron nito, sobrang taas ng bioavailability. 6 times mataas siyang absorbable na nakakatulong sa ating katawan na hindi nagbabarado sa ating blood vessels. Yun. Oh. Ang tindi naman nito, Doc. Yes, so sobrang ganda nga. Yung copper, may copper siya. Ang copper, nagpapa-increase ng superoxide dismutase sa inflammation, tapos nag-i-increase siya ng glutathione. Then, magnesium. Alam mo na yung magnesium, sobrang daming benefit ng magnesium. Yes. May manganese siya, na nagtutulong siya sa superoxide dismutase ng ating mitochondria. Okay. Then, may potassium, may sodium, na potassium nagpaparelax ng muscles, na nakakatulong sa blood pressure. May zinc siya, para sa pagkalalaki natin. Tapos yung DNA repair natin, testosterone, magandang zinc niya. Maganda rin yung phosphorus natin, tsaka calcium. Pero ito naman, kapag may kidney problem ka, mataas ang phosphorus. So, i-check ninyo sa doktor ninyo. Pagka mataas ang phosphorus, yun, medyo mas makonti ang pag-iinom ninyo ito. When you say kidney problem, yung CKD. Oo, chronic kidney disease. So, yun, palagi mataas kasi yung potassium, mataas rin yung phosphorus palagi ng mga CKD. Sasabihin mo sa doktor mo, sasabihin ng doktor, bawal or bawasan ninyo, then tinan ninyo kasi may mga ibang health benefits siya na baka makatulong. Pero kailangan hindi marami.
And by your doctor, this has to be your nephrologist. No? Yes, eksakto. Then, meron siyang selenium tsaka chromium. Maganda sa diabetes. Ang ginagawa niya, pinapa-increase niya yung insulin sensitivity. Yung chromium, specifically, ang ganda siya sa sugar. Talaga. Yes. Then, marami siyang amino. Yung amino acid profile niya, sobrang taas ng protein niya na pwede siyang maganda siya sa mga nagda-diet, yung mga nagba-bodybuild, tsaka nagpa-fasting. Yun, napakaganda no. Actually, nung narinig ko yung amino acid, gusto yan ng mga nagpapalaki ng katawan. So, coach. pwedeng isama mo to sa regimen mo na. Yes. Kompleto ang 8 essential amino acid. Meaning, wala tayo amino acid sa katawan. Kailangan natin 8 amino acid. Kompleto siya. Oh, So, 3 times more protein siya kaysa sa fish. ang lakas. Saka kaysa sa meat. So, at bioavailable siya. Mm. Pumapasok yung protein niya. Hindi yung, kasi yung implant, di ba, may cellulose, hindi mo ma-absorb. Ito, bacteria to, na-absorb mo yung protein element niya. Tapos, yung isoleucine value niya, nag-stimulate ng mTOR pathway na para sa muscle protein synthesis and repair na sinasabi mo para lumaki yung muscles. Yes, sir. Tapos, lysine, maganda siya sa collagen production para sa skin. Yun, ganda. Methionine, maganda siya sa pagdodonate ng sulfur para tumaas ang glutathione content natin. Sa mga nagpapaputi dyan, okay to. Then, may phenylalanine, maganda to sa dopamine, epinephrine para sa ating brain. Pati yung mga may Parkinson's, maganda to. Yung threonine, maganda siya, tryptophan, para sa yung happy hormone, serotonin. So, sobrang dami pang iba. Pag diniscuss natin, sobrang haba nun. So, surprising to say, ito, magandang sabihin natin is, ito rin nakakatulong siya sa inflammaging. Yung phycocyanin niya, saka superoxide dismutase nagpapababa ng inflammation sa katawan para nagpapababa ng aging natin sa katawan. And kung napanood nyo yung episode namin sa inflammation, inexplain dun ni Doc na ang punot dulo ng maraming sakit and maraming mga chronic conditions galing ho sa inflammation. Yung pamamaga ng mga cells ng mga tao, usually dahil sa pangit na lifestyle. Yes. So, yung sinasabi ni Coach na stroke, heart attack, diabetes, tsaka cancer, lahat yan because of inflammation, aging. Itong spirulina, nakakatulong yan sa pagdidecrease ng DNA, mitochondria DNA mutations. Ganon kaganda. So, cell repair, Doc. Cell repair. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. Then, sa fats, syempre, alam mo na, cholesterol, babawasan niya cholesterol, babawasan niya yung LDL cholesterol, babawasan niya triglyceride. Yung mga na hirap kayo, spirulina is your answer. Kumbaga, kung every year bagsak o bokya yung mga score mo sa mga blood test mo, baka ito makatulong. Tapos, yung endothelial function, di ba gusto natin nitric oxide? Yung arginine niya, nakakatulong sa pagtataas ng nitric oxide para vasodilation. Baka makatulong din sa vasodilation sa baba ng pagkalalaki. Yun. Sabi nga ni Doc, pag mauuna yung sa baba bago yung sa taas pag alam mo may problema ka na sa mga baradong ugat na, Doc. Susunod na yung puso. Huwag naman sana. Then, siyempre, yung gusto mo yung mga mababa, yung mga hemoglobin, yung CBC mababa, yun, maganda to sa hematopoiesis support. Ganon karami. Doc, ito, seryosong tanong lang. Too good to be true na ba to? Bakit sobrang dami? Wala bang negative na na side ang spirulina?
So, usually nga, yung B12 niya, pag kailangan mo ng B12, hindi ito magbibigay sa'yo ng B12. Okay? Tapos, ingat lang sa paghahanap ng mga spirulina. Ang daming spirulina sa labas, ang daming contamination. Tsaka yung mga bacterial contamination, tsaka yung mga toxins, meron. Kaya nga, harap yung medyo maganda. May mga iba nga, yung tablet, dinurog mo, hindi madurog-durog dahil sa sobrang daming binder. So, ingat lang. So yun, I guess ang pinaka mapapayo na namin ni Doc maghanap kayo yung manufacturer na legit talaga. Kumbaga yung may pangalan na, and of course, approved ng FDA or Food and Drug Administration ng Pilipinas. O, kumusta po? Nandiyan pa ba kayo? Pasensya na, medyo mahaba yung video. Pero kasi, ganun talaga katindi itong spirulina pala na to. Actually, meron pa mga ibang nutrients na hindi na-mention si Doc. Pero I guess, kaya siguro na single out ng mga international organizations, kasama pa nga yung NASA na super talaga itong food na to, dahil ganun siya kalupit talaga. And paano tinetake to? Usually 1 capsule a day daw. Usually, 1 to 2 capsules a day, yeah. 1 to 2 capsules a day. Parang sa dami para ka nung nag-multivitamins So, siguro yung mga, alam namin, ang daming health conscious sa inyo. Bakit namin alam? Ang dami sa inyo, mo-order nung malunggay capsules at malunggay powder sa amin. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Itong spirulina, wala pa ho kaming ganitong produkto. Gusto lang naming paalam sa inyo na kung mabibili nyo sa iba, bilhin nyo, subukan nyo na ho. Hindi naman kami out dito para kumita, magbigay kaalaman lang. Minsan, kung may masasideline kami nito, why not, di ba? Pero yan, spirulina. Kung mahihirapan kayong maghanap ng gusto nyo na brand, siguro, sabihan nyo kami sa comments para mag-research rin kami ni Doc. Hopefully, baka madagdag din namin sa store.medico.ph. Anyway, ayun po, dami na naman nating natutunan kay Doc Anthony. So, ito si Glenn ng medico.ph, ang inyong managing director. Of course, our medical director, Dr. Anthony. So, kami magpapaalam muna saying stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye!